kay isang lipunan, isang syudad na maaruga. At ang pag-aaruga nag-uumpisa sa bahay. Nag-aaruga nag-uumpisa sa ina. Masaya magkaroon ng maraming anak, pero sa panahon ngayon, magastos na magkaanak. Di po ba? Hindi lang sa pagbubuntis po ang pagplano natin. Ang magkaroon ng anak comes with maraming responsibilidad. Andito lahat ng unang gagamitin nyo sa inyong mga baby. May diaper, merong, ano yan, sosyal Johnson's Baby Bath, alcohol, oil, Q-tips, ano pang laman? Lampin, cotton, may damit din para sa inyo. Maraming salamat po sa inyong lahat. Lahat ng pong centenarian nyo pong 80, 85, 90, 95, tatanggap po ng 10,000 pesos. Yung mga 100 years old, tatanggap po ng 100,000 po sa national, 100,000 po sa probinsya. Dito po sa syudad, 25,000 po yan. Good morning po. Ako po si Tony Boy Cervantes. Ako po ang presidente ng Federation ng Senior Citizen dito po sa ating siyudad ng Tarlac. Pasalamatan po natin yung mga kasama natin po sa national government. Pondo po ng national ito. Siyempre, papasalamatan ko rin ang ating Good morning, everybody. May I request everyone to please stand for the singing of our doxology, the Philippine National Anthem, and the Awit ng Tarlac, of course, by the Tarlac State University Chorale. Before I lay me down to rest, I ask the Lord once more request. I know I have all I could need, but this prayer is not for me. Too many people on this day don't have a peaceful place to stand. Let all fighting cease, that your children may see peace. Wipe their tears of sorrow away. That you hear each cry and listen to each prayer. Oh.
try always to believe. Let me try always to believe That we can hear the hearts that grieve. Please let us not ignore the anguished cries of the poor, or their pain will never leave. To believe in a day when hunger and war will pass away, to have the hope amidst despair, that every sparrow's counted, that you hear each cry and listen to each prayer. Ah, to believe in a day when hunger and war will pass away, to have the hope amidst despair, that every sparrow's counted, that you hear each cry and listen to each prayer. Hear each cry and listen to each prayer. Restore your will, in the name of all that's true, that see one another, the loving image of you. Bayang magiliw, pelas ng silanganan, alam ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, tuyan ka ng magiti, sa manlulupi, di ka pasisiil, sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong bughaw, may nilagang tula at awit sa paglayang minamahal, ang kisap ng watawat mo'y tagumpay na nagdidingding, ang bituin at araw na kailan pa may di magdidilim, lupa ng araw na walhating pagsinta, buhay langit sa piling mo, aming ligaya na pa may mga api, ang mamatay ng dahil sa'yo. Iba't ibang ugali at gawin, sa may gitnang Luzon umuwi, ang hangaring inimithi ay ang pagwawagi. Ang samyo ay sa bulaklak, pusilak ka, mahal naming Tarlac. Bayan-bayan, huwaran ng linis, kandungan mo'y may buhay at tamis, ugad ka ng may titing at dangal, luklukan ng mga taong banal, sa lawak ng iyong pitak, pag-unlad ay tiyak. Ang kulay ng kabukiran, naghahari ay katahimikan, sa landas na aming tinatahak, buhay namin ay
You may now take your seats. It is my distinct pleasure to introduce to you the reason why we're all here today to deliver her State of the City address. Please welcome everybody, the Honorable Mayor Susan Yap. Let's give her a moment to greet a few people. It's a wonderful morning to gather as one community to celebrate our city, to recognize the work what has been done, and to look forward to what lies ahead. Today we come together for a very important occasion, the State of the City address of our dear Mayor. It's a time to look back on a year of service, progress, challenges, and accomplishments, and to hear the vision that will guide our city moving forward. Mag-welcome lang muna po ako ng konti, Mayor. You can sit down muna. So we're here in behalf of the city government of Tarlac. We would like to welcome all of you, and we are deeply honored by your presence. Our provincial leaders, government officials, our uniformed personnel, our business and civic leaders, partner agencies, our barangay officials, stakeholders, and our fellow Tarlaceños. Your presence here is a testament to something we all share, and that is a commitment to Tarlac and a shared desire to see our city continue to move forward. When we talk about the city that is progressing, we are not simply talking about infrastructure, programs, and projects. We are talking about people and opportunities. Marami pong challenges ang dumaan sa ating mayor. Pero siguro it's safe to say now talaga na talagang siya po ang ating mayor. Pwede po bang palakpakan ang ating mayor? And I think we can truly say na pwede na talagang sabihin na sana mas maging masaya na po tayong lahat as we move forward together and as one. I also like to acknowledge, by the way, our media. Good morning po sa inyo. Thank you for joining us. Maraming salamat po sa inyo. Our sangguniang panglunsod, thank you po. Nandito din po sila. And of course, thank you Tarlac State University for that beautiful preliminaries this morning. Ang sarap talagang awitin ng awit ng Tarlac. And we sing it with pride because we are all proudly Tarlaceños. So I think we are ready. The rain did not stop us. We were here since last week preparing. Nung na-reschedule, thank you din po sa pag-unawa ninyo. We're here with better weather and sunny skies. The perfect time and opportunity for our mayor to deliver the State of the City address. So I think I should not take long anymore, di ba? I won't keep you waiting. Palakpakan po natin ang ating mayor, Honorable Mayor Susan Yap, for the State of the City address 2026.
Magandang umaga po. Pwede na po tayong umuupo. Maraming salamat po sa ating mga miyembro ng Sangguniang Panlungsod, our barangay officials, our partners from the national government, lalong-lalo na ang probinsya, members ng judiciary, constitutional offices, our colleagues in public service, representatives from the private sector, civil society organizations, our uniformed men and women, ang ating mga department heads, employees of the city government, our clergy, kay Bishop Sinense, friends from the media, distinguished guests, at higit sa lahat, ang aking mga minamahal na kababayan. Magandang umaga po sa inyong lahat. It has been a year since I took an oath before you, my fellow citizens of Tarlac City. I declared to you then, as I reaffirm to you now, that I would bring my years of experience as your former governor and congresswoman to serve our beloved city. Beyond competence and compassion in service, what I bring with me are the stories of our fellow Tarlaceños that I've met through the years, ordinary people who extraordinarily strive for the betterment of their families and our community. Last year, promises were made and challenges were faced. And a year later, I stand before you to say that these promises are being fulfilled and the challenges we've met are met with firm resolve and dignity. Hinarap natin ang lahat ng pagsubok ng may matatag na paninindigan at dignidad. Tinupad, the first challenge came before me when we could even begin our term, transitioning into office. Sa umpisa pa lang, there were attacks to the mandate given to us by our people. May mga ayaw galangin ang desisyon ng taong bayan na magkaroon ng pagbabago sa City Hall at sa Tarlac City. Last July 29, our Supreme Court affirmed our mandate at the City Mayor of Tarlac. The 13-0 solid result showed the merit of our case. Please allow me to read to you the dispositive portion of the Supreme Court decision. And I quote, "Here, the court respects and indeed upholds the will of the electorate, not despite a candidate's ineligibility, but because from the evidence presented, there is no such ineligibility. Accordingly, the petition is granted. The resolution dated October 22, 2025 of the Commission on Elections and Bank, SPA number 25-026, is annulled and set aside. The petitioner, Susan Areno Yapsulit, is declared eligible to be elected mayor of Tarlac City. Her proclamation as such is hereby upheld. The status quo ante order, dated November 4, 2025, is hereby made permanent." Unquote. The issue on ineligibility has been laid to rest, and the will of the electorate was protected by our Supreme Court. And for that, we are truly grateful.
Our second challenge was the need to continue delivering programs for our people despite a reenacted budget. The 2026 annual budget was approved only July 22, and it was transmitted 20 days after, only yesterday, August 11. And since service is the heart of our leadership, not once did we allow anyone to get in the way of helping people and delivering the services and programs they deserve. We remained focused, and despite a reenacted budget, we carried out our essential programs. As your mayor, I exercised every tool available to me to deliver on what was promised. Looking forward, the path does not get easier. The reenacted budget has compressed our timelines. We are now expected to deliver 12 months of progress in the span of 4. Ang trabahong dapat ginagawa sa 12 buwan ay isisiksik natin sa loob lamang ng 4. Hindi magiging madali. Kaya sa mga kasama ko sa City Hall, walang tulugan. Dahil sa kasalukuyang panahon, marami sa ating mga kababayan ang nahaharap sa iba't ibang pagsubok. Karamdaman, kakulangan sa kabuhayan at mga hindi inaasahang pangyayari na nagdudulot ng mabigat na pasanin sa kanilang mga pamilya. Kaya't mas pinalakas natin ang ating mga social protection programs. Hindi lamang bilang ayuda, kundi bilang tulay upang magkabangon ang ating mga kababayan. Humigit kumulang 5,000 individuals ang nabigyan natin ng financial at medical assistance. Sa pamamagitan ng mga programang nasyonal tulad ng AKAP, AIX, 4Ps, TUPAD, Sustainable Livelihood Programs, at iba pa, 16,374 ang naabot natin. Bilang isang ina, walang batang dapat nagugutom sa Tarlac City. Inumpisahan natin ang feeding program nitong bakasyon. Kasama ang Rise and Rebuild Foundation, katulong ang mga Maya Pleiades Organization, 618 na bata sa loob ng 100 araw ang pinapakain upang mabawasan ang bilang ng mga batang kulang sa timbang at nutrisyon. Nakatutuwang makitang malulusog na sila ngayon. At sa kauna-unahang pagkakataon, isasagawa sa ating lungsod ang supplemental feeding program sa mga daycare centers. Papakainin natin ang mga bata sa loob ng 180 days para siguraduhin ang kanilang tamang nutrisyon, malusog na katawan, at matalas na isipan. Tinupad natin ang pangako na maitaas ang annual cash benefit for senior citizens from 500 pesos to 2,000 pesos. Kasunod po nito, itinataas na rin natin ang burial assistance for senior citizens mula 3,000 to 5,000 pesos. Under review na rin po ang proposed ordinance para makatanggap po ang ating mga senior citizens edad 80, 85, 90, 95 ng dagdag na cash benefit as proposed by Councilor Emmy Ladera. Isa rin sa mga pinakamahalagang adhikain ng ating administrasyon ay ang pagkakaroon ng disenteng pabahay. Because every family deserves a place they can truly call their own. Nailikas natin mula sa mga danger zones ang ating mga kababayan na nakatira sa tabing ilog
creek, at iba pang waterways. Ngayon, nakatira na po sila sa sarili nilang bahay sa Samberga, sa Sampang Maragul. Dagdag nito ay sinagot ko na rin po ang 6 na buwan nilang amortisasyon. Patuloy pa ang iba't ibang plano para sa karagdagang pabahay. Ang pagkakaroon po ng sariling bahay ay katumbas ng pagkakaroon ng tinatawag nating munting wealth para maipasa po nila sa kanilang mga anak at sa susunod pang henerasyon. I believe the best social program is still a good job, trabaho. Hindi kayang alisin ng ang kahirapan sa pamamagitan lamang ng ayuda. We reduce poverty by creating opportunities. Patuloy nating ilalapit ang mga oportunidad sa trabaho sa ating mga kababayan. Kada 2 buwan, nagsasagawa tayo ng malakihang job fair, recruitment activities, katuwang ang mga national government agencies at private companies. 5,000 Tarlakenyo na ang nagkaroon ng pagkakataong makahanap ng disenteng hanap buhay. The backbone of every local economy is our micro, small, and medium enterprises. Ang ating mamamaliit na mga negosyante, market vendors, online sellers, home-based entrepreneurs. Kaya dito, nagsagawa po tayo ng 7 trade fairs and bazaars and have helped our MSMEs generate 35 million pesos. Napakalaking tulong po nito sa mga maliliit na negosyante. Habang dumarami ang mga negosyo at industriya sa Tarlac City, tulad ng pagpasok ng Ayala, Aboitiz, Coca-Cola, Ajinomoto, SNR, at marami pang iba, mga energy projects, fast food chains, patunay ito sa pagtaas ng bilang ng negosyo sa ating lungsod ng almost 7%. Pinalakas natin ang kaalaman ng ating mga kababayan sa skills development at training. Katuwang ang provincial government at TCLAS, 9,347 na individual ang sumailalim sa iba't ibang pinalawak na pagsasanay, tulad ng food processing, dressmaking, welding, construction, sabihin nyo na po na pag-alamanan na nila. Mas maraming trabaho, mas maraming negosyo, mas pinalakas na serbisyong publiko. Kaya patuloy nating pinadadali ang proseso ng pagnenegosyo, ease of doing business. Government should make doing business easier, not harder. Kasalukuyan, nating isinasagawa ang digitalization ng ating business permits and licensing office. I have marching orders for our government employees to make sure na ang pila sa ating BPLO ay mabilis na gumagalaw. Ang mga dokumento ay mabilis na maipoproseso at ang mga permits mas mapabilis na nairi-release. Mas kaunting oras ang gugugulin ng mga negosyante sa City Hall at mas maraming oras ang mailalaan nila sa pagpapaunlad ng kanilang mga hanap buhay. Habang patuloy nating pinalalakas ang ating kabuhayan, hindi rin natin maaring pabayaan ang ating food security. Food security is not simply an agricultural concern. It is a social, economic, and a public health concern. Malinaw ang ating direksyon na patibayin natin ang sektor ng agrikultura. Isang hakbang ay ang paglunsad sa Barangay San Manuel nung nakaraang mga linggo ang DOST project Saray, Smarter Approaches to Reinvigorate Agriculture as an Industry, a modern approach to help our farmers in providing real-time crop harvesting, forecasting, localized weather monitoring, and data-driven farming advisories.
Mas magiging handa ang ating mga magsasaka sa pagpapayabong ng kanilang mga tanim dahil meron silang dagdag kaalaman, data na pagbabasehan ng kanilang mga dapat gawin. Karagdagan dito, 250 hectares sa Tarlac City ay naisama sa Regional Rice Techno-Demo Farm at madadagdagan pa ito ng 300 hektarya. Our responsibility is to strengthen the entire food system, from the farm to the market, and finally to every Filipino dining table. Nakapagpahatid na tayo ng iba't ibang tulong para sa ating mga magsasaka tulad ng mga certified and hybrid seeds, fertilizers, rice financial assistance, fuel subsidy, at may mahigit na 14 million pesos financial assistance para sa ating mga magsasaka. Namahagi rin tayo ng mga gamit, machineries, at equipment sa ating mga kooperatiba. Layunin nating palakasin ang iba't ibang sektor ng agrikultura tulad ng aquaculture at livestock. Sa aquaculture, namahagi na tayo ng 25,000 fingerlings ng hito at tilapia. Sa livestock naman, nakapamahagi na rin tayo ng iba't ibang hayop sa mga ating kooperatiba. Sa suporta ng Department of Agriculture, plano nating mag-establish ng isang regional goat center. Nagsasagawa na rin tayo ng makabagong training at sistema sa pagsugpo ng mga peste sa mga palayan, soil sampling at analysis para ibalik ang sigla ng ating lupa. Napakahalagang tulong para sa atin. Para direkta nang matulungan sila, pinapatupad natin ang Sagip Saka Act. Sa Sagip Saka, direktang nating binibili. Ang city government po ay direktong nakakabili ng mga produkto upang magkaroon sila ng siguradong kita at maayos na kabuhayan. Isa sa mga programa ng ating Pangulong President Bongbong Marcos ay ang Rice Distribution Assistance Program para sa mga indigent households. Around 90,000 households sa Tarlac City ang mabibigyan ng 10 kilong bigas 2 beses bago magtapos ang taong 2026. Katuwang natin ang Tarlac Provincial Government sa paghatid ng programang ito. Hinihikayat ko kayong mga kababayan ko na huwag nating hayaan at sayangin ang mga idol ng inyong lupa. Magtanim po tayo para makatulong sa food sustainability ng ating lungsod. Ang matagal nang ipinatayong rice processing center sa Baras-Baras ay pinabayaan at hindi pinakikinabangan. Gayun din ang ating pamilihang bayan, the Uptown Public Market. Napakaraming potensyal na nasasayang. Kaya sa ilalim ng aking administrasyon, we are determined to make this operational because every facility that government builds should serve its purpose. Sa Local Government Support Fund, tayo po ay nabigyan ng 41 million pesos para sa karagdagang pondo para sa pagpapaayos ng lumang Uptown Market. At mula naman sa ating Local Development Fund, naglaan tayo ng 50 million pesos upang tuluyang matupad ang ating pangarap sa manininda at mamimili ng Tarlac City, ngunit hindi pa rin ito sapat. Mahigit 1 hektarya po ang Uptown Market. We are making sure that when the Uptown Market opens, and it will open in phases, it will be cleaner, safer, more organized, and up to standard, worthy of the hardworking vendors who will call it home once again. Ang pagkain ay nagsisimula sa bukid, ngunit
nagtatapos ito sa bawat hapagkainan. May isang bagay akong natutunan sa mahabang panahon sa paglilingkod sa bayan. When a family becomes sick, everything else stops. Kadalasan, ang naipon sa loob ng maraming taon ay nauubos sa loob lamang ng ilang araw. That is why I strongly believe that healthcare is never an expense. It is an investment in every family's future. Sa nakaraang isang taon, hindi lamang tayo nagbigay ng basta serbisyong medikal, we brought healthcare closer to the people. Ang tunay na sukatan ng isang maayos na healthcare system ay ang accessibility nito sa isang ordinaryong mamamayan. Ibinalik natin ang gamot mula sa City Hall sa mga ating health centers, while ensuring that our purchased medicines follow the prescribed pricing by the Department of Health. Sa tulong ng TPH, nakapagsagawa na po tayo ng 65 medical missions sa iba't ibang barangay. Mahigit kumulang 17,000 na ang naserbisyuhan. Karamihan po ay ang ating mga nakakatanda. Ngayon naman, I gave instruction sa ating City Health Officer na magsagawa sila ng medical mission sa kanilang health centers. At sa darating na August 18 sa Barangay San Nicolas, CHC1, ilulunsad natin ang first Mother and Child Health Mission. Dito, ang ating mga kababaihan ay pwedeng magpa-breast screening, pap smear, mga test na mahalagang gawin upang masiguro ang kalusugan ng ating mga kapwa babae. Karagdagan dito, inatasan ko ang ating mga doktor na mag-home visit sa ating mga kababayang bedridden at tignan ang kanilang kalagayan. Sa nakatalagang 400 pasyente, mahigit kumulang 50% na po ang nabisita nila. At sa bawat pasyenteng ating natutulungan, mas lalo nating napatunayan na ang serbisyong pangkalusugan ang dapat lumalapit sa tao. Kaya palalakasin natin at dadagdagan ang medical services ng ating 10 city health centers. Nag-umpisa na po yan dahil nagpahiram uli ang provincial government ng laboratory equipment naghahalagang 10 milyon para sa karagdagang lab services dito sa CHC1. Baka magalit. Upang hindi na dinadala ang mga blood chem sa malalayong pasilidad ng ating mga pasyente. Dahil ngayon palang naaprubahan ng budget, may pondo na tayo para bumili ng x-ray machine, ultrasound, at di pang medical and dental equipment. Abangan nyo na rin po ang libreng postiso program. Layunin nating makapagpatayo ng mas komportableng pasilidad para sa ating mga pasyente sa barangay. Kailangan naming ma-repair at ma-renovate ang 10 mga lumang health centers natin. Kaya pinatatapos ko na sa engineer's office ang mga program of work nito. May ipapagawa na rin natin ang mga nakatiwangwang na birthing facilities sa Matatalaib at Mapalaksyaw. Habang inaabangan natin kung kailan maito-turn over ang Tarlac City Hospital, dahil ayon sa DOH, Department of Health at DPWH, marahil 1 taon pa o sa third quarter ng 2027, 9 na taon ako bilang governor. 5 ospital po ang pinalakad natin, 2 dito
ay bago. At dahil sa karanasang ito, maagap nating pinaghahandaan ang mga preparasyon para sa pagbubukas ng Tarlac City Hospital, tulad ng staffing at personnel, operational systems, kagamitan, permits, at marami pang iba. Currently, ang dialysis center po dito sa City Hall ay nagsasagawa lamang po at tumatanggap ng pasyentang nangangailangan ng 2 treatment sa isang linggo. This has got to change. We will now open our doors to patients requiring 3 treatments a week. Nakapamahagi na tayo ng mga assistive devices para sa ating mga persons with disabilities, senior citizens, at sa mga may sakit. Mga wheelchair, 250 walkers, BP apparatus, glucometers, hearing aid, first aid kits. Mandato sa Republic Act 11223 or Universal Healthcare Act na mapabilang sa province-wide health system ang Tarlac City. Subalit 10 buwan na po ang nakalipas. Wala pa ring aksyon ang sanggunian. Sa ating mga doctors, nurses, midwives, dentists, medical technologists, lahat po ng mga kasama kong health workers, maraming salamat sa inyo. But please, mag-double time po tayo para maagapan ang mga lifestyle diseases at palakasin ang primary care. Every life is important. As we are still strengthening the health system of our city, I encourage everyone, mag-exercise muna tayo, kumain ng sapat, live a healthy lifestyle, go visit your healthcare units, mag-enroll sa PhilHealth Yakap, mag-donate ng dugo. Meron akong palaging sinasabi sa mga kasama ko, fasting is also good for you. Joke lang po, pero totoo po, Nakapagpatayo po tayo ng 22 centralized kitchens sa buong probinsya nung tayo ay governor. Dadalin natin yung programang yan dito sa lungsod. Nakapagpatayo na tayo, katulong ang provincial government ng 3 malalaking centralized kitchens sa mga eskwelahan sa Sapang Maragul, Matatalaib, at San Manuel. Titiyakin natin na malusog at handang matuto ang ating mga mag-aaral. Kung ang kalusugan ang nagbibigay lakas sa tao, edukasyon gives direction. Edukasyon ang pinakamatibay na pamana na maaari nating iwan sa susunod na henerasyon. Bilang isang ina, alam ko ang pakiramdam ng isang magulang na gustong maibigay ang pinakamagandang kinabukasan para sa kanyang anak. At bilang mayor, responsibilidad kong tiyakin na ang bawat batang Tarlakenyo ay magkakaroon ng patas na pagkakataong matuto at magtagumpay. Sinimulan nating baguhin ang paraan ng ating pagtingin sa edukasyon. Because education begins long before college. It begins in early childhood. Kaya patuloy nating pinalalakas ang ating mga daycare centers, hindi lamang bilang lugar kung saan iniiwan ang mga bata habang nagtatrabaho ang kanilang mga magulang, kundi bilang unang hakbang sa kanilang lifelong journey. Isinusulong natin ang makabagong paraan ng pagtuturo. Our daycare workers underwent assessment and training in phonics teaching. Salamat kay Ms. Audrey Tan who volunteered her valuable time and expertise in the Kumon-style reading system.
We equipped our daycare centers with new common learning materials. Bukod pa rito, all daycare workers are now undergoing early childhood care and development services training na magkakaroon sila ng NC3 certification. Ito, ang first batch po ay nag-umpisa na kahapon. Susuportahan din natin ang pagpapalawak ng ating special needs education programs, alternative learning center, at ang isang pagtatayo ng isang occupational and speech therapy center. Namahagi tayo ng school kits ngayong taon para sa ating mga learners mula grades 1 hanggang 6. Batid naman sa inyong kaalaman na malaki ang naitipid natin dito. Ang savings ay ipamamahagi natin sa mga kinder, grade 7 to 12 na students, mga teachers at non-teaching personnel. Sa pagka-approve ng budget, ngayon ay maaari nang magsumite ng supplemental budget para dito. Hihilingin ko ang agarang aksyon ng sanggunian ukol dito. Our dream is simple, that no deserving student will have to give up a college education because of financial limitations. Kapag mas maraming nakakapagtapos, mas maraming professionals, entrepreneurs, innovators, at leaders, mas maliwanag ang kinabukasan ng ating lungsod. It is also high time to amend the ordinance to include Tarlac citizens studying outside of Tarlac City to avail of a scholarship program. Patuloy ang scholarship program, nakalaan ang 30 million pesos at mahigit kumulang 1,800 deserving and qualified students. Kasabay nito, nagbigay ang ating pamahal na Pangulo ng Presidential Scholarship. Dinagdagan pa ni na Senator Kiko Pangilinan at Senator Pia Cayetano ang ating scholars sa pamamagitan ng tulong-dunong ng CHED. 200 college students ang makakatanggap ng 7,500 per sem in 1 year. Mahigpit at maingat po ang ating screening process sa scholarship applications. Bakit? Dahil naglabas ng Notice of Disallowance ang Commission on Audit covering the period of the second semester school year 2024 to 2025. Hindi pa po ako mayor nito. May mga nadiskubring irregularities tulad ng fake documents, unqualified grade requirements, ghost scholars. Alam rin nating kakulangan sa classrooms. Ha? Well, ayan na po. Alam rin natin ang kakulangan sa classrooms ay napakalaking problema sa ating bansa. Nagpapasalamat tayo sa suporta ni Senator Bam Aquino under the Classroom Acceleration Program of the Department of Education. Maitatayo ang 10 classroom 2-story building sa Tarlac West Central Elementary School at sa Balete Elementary School. Nabiyayaan din tayo mula sa PAGCOR para sa pagpapagawa ng isang 12 classroom 3-story building sa Sapang Maragol Integrated School. Napabayaan ang pagsasaayos ng mga titulo ng mga paaralan. Kaya inatasan ko ang legal office na tulungan ang Department of Education sa pag-ayos ng mga ito. 4 na po ang natapos natin at mas mapag-iigihan pa nating ayusin ang mga titulong ito. Isang taon pa lang tayo, ngunit kitang-kita natin ang malasakit ng pamahalang lungsod para sa edukasyon ng ating kabataan. Dahil gusto ko po na ang kabataang Tarlakenyo ay matalino at magaling.
Mga kababayan ko, ang mga gusali at infrastruktura ay maaaring tumanda at masira. Ngunit ang kaalaman maibibigay natin sa ating mga kabataan ay mananatili habang buhay. Kaya napakahalaga ding ang ating mga guro ay magagaling. The Project Free project na inumpisahan ng ating late Ambassador Dingding Cojuangco na ipinagpatuloy sa probinsya ay gagawin din natin dito sa Tarlac City, kung saan isosponsor natin ang mga masteral at doctorate studies ng ating mga guro. Kung ang edukasyon ang humubog sa kinabukasan ng ating mga anak, tungkulin din natin tiyakin ang maayos at malinis na kalikasan at kapaligiran para sa kanila. Ang pangarap natin ay isang maganda, maayos at malinis na syudad. Walkable, green, and livable. This is part of our urban greening programs. To achieve this, we strengthened our solid waste management system, increasing the frequency of garbage collection by our linis trucks. Kaya pinaalalahanan ko ang ating mga barangay na gampanan ang kanilang responsibilidad na ipatupad ang RA 9003. Inumpisahan natin ang palit plastic program last year. Kaya lang, alam nyo naman na, natigil kasi kulang. Ngayon, palalawakin po natin ang programang ito under Kalat to Cart program. Hindi na lamang plastic bottles ang pwede ninyong ipunin para maging bigas at hindi na lang bigas ang ating ipapalit. Plastic, glass, bakal, karton, papel, tanso at iba pang mga recyclable materials kapalit ang voucher na maaaring maging grocery items. Naibili na po natin ang dalawang service vehicles para sa roving grocery po under our SGLG fund. Nagsimula na ito bilang isang simpleng konsepto at nasaksihan natin ang isang kilusan ng mga pamilyang piniling maging bahagi ng solusyon. 100,000 kilos ng plastic bottles ang nakolekta natin. Katumbas ito ng 50,000 kilo ng bigas na ipamahagi. Kasabay nito, patuloy nating pinalalakas ang ating urban greening initiatives. Nagtalaga tayo ng linis mayap upang malinis ang mga estero at kanal sa barangay. Nakita nyo rin ba ang mga wellness parks sa inyong barangay? At marami na rin po sa iba't ibang lugar sa probinsya. Nakapaglaro na po ba kayo o ang inyong mga anak? 8 barangay na po ang nalagyan natin ng mga wellness equipment. Kasabay nito ang pickleball program para ang lahat ay makapag-exercise. Sa larangan ng tubig, nako, alam ko lahat tayo dumadaing. We are calling the attention of the Tarlac City Water District to look into the city's water crisis as the responsible entity to supervise all water distributors and operators in the city. Hindi maaaring magpatuloy ang kakulangan at maruming supply ng tubig. As we protect our environment, we also increase our preparedness in times of disaster. We are witness to the changes in our climate and environment. We feel the extreme weather patterns. We face many natural disasters and challenges today. Mahalaga ang puwersa ng CDRMO mula sa kasanayan, kaalaman, kagamitan at kahandaan. Sa kasanayan at kaalaman, patuloy ang kanilang capacity building at training.
Dinatnan natin kulang-kulang ang gamit ng CDRMO. Dahil sa kakulangan ng gamit, magpo-procure po tayo ng magagarang gamit. Actually, nakaprocure na yata, no? Ready na for delivery. Ha? Mga quick response rescue vehicles, mobile emergency response flood pumps, diesel generator sets, pickup mounted aerial work platforms, urban rescue tools and equipment, personal protective equipment ng ating mga rescuers, emergency preparedness bags. Sa ating mga rescuers, firefighters, police officers, volunteer groups, barangay officials, at lahat ng nasa frontline sa panahon ng disaster at emergency, madalas ay hindi kayo nabibigyang pansin. Pero sa bawat bagyo, sa bawat sunog, sa bawat sakuna, kayo ang unang dumarating. Maraming salamat sa inyo. Alinsunod sa ating pangarap para sa isang ligtas, mapayapa at maayos na lungsod, magtatatag tayo ng City Command Center. Maglalagay ng mga CCTV sa mga critical areas. Pinag-aaralan din natin ang pagpapatupad ng no contact apprehension policy. Nakalinya na ang pagbili ng 3 patrol cars para sa ating kapulisan at 2 fire truck para sa ating BFP. One of the major challenges of a progressive city is traffic. And we have taken steps to curb this. Our POSO team has undergone training for traffic management. We have activated various stoplights in the city. We have offered theoretical driving courses to 1,849 driver license applicants to ensure their awareness on road safety and rules. We continue to strengthen our cooperation with the PNP and other law enforcement agencies to ensure a safe city in our fight against criminality and illegal acts. Ang isang ligtas na lungsod ay nangangailangan ng isang mahusay, makabago, at mapagkakatiwalaang pamahalaan. A plan for the people must be built on good governance, participation, transparency, at accountability. Hindi mga plano ng iilan lamang. It must be a plan shaped by the needs, aspirations, and voices of our people, guided by data, grounded in reality, and measured by results. Sa lahat ng ating mga programa, may isang bagay na nagsisilbing pundasyon ng lahat. Good governance. If government does not work, the people suffer. Kaya nung tayo ay nagsimula, hindi lamang tayo nagtanong kung anong mga proyekto at programa ang dapat gawin. We asked a more important question. How can government serve the people better? Government should be efficient, transparent, and accountable. Government should earn the trust of its people every single day. Sa panahon ngayon, hindi na sapat ang mano-manong proseso. Hindi na sapat ang mga dokumentong nakatambak sa mesa. Kaya isa sa pinakamahalagang direksyon tinahak ng aking administrasyon ay ang digital transformation ng city government. Crafting the roadmap to being a true smart city. Hindi tayo nagdi-digitalize dahil uso. We are digitalizing because it makes government more efficient. Sure, there have been efforts in the past to integrate and digitalize the systems here in City Hall. But again, the Commission on Audit has observed that the existing systems have fallen short of its obligation and deliverables.
Sabi ng COA, hindi gumagana effectively ang SPID-C. Ganito rin ang daing ng ating mga empleyado na gumagamit nito mula sa Treasury, Accounting, BPLO at Assessor's Office. Beyond our efforts to truly digitalize our business one-stop shop, we have also started with our Human Resource Information System. With this, we can ensure that the city government meets its targets in the performance of every department and every individual contributing to this institution. Just 2 weeks ago, our department heads were trained by the Department of Budget and Management and the Civil Service Commission on the organizational structure of the city government. As an immediate response, muli sa COA findings na ang current organizational structure ng ating City Hall is flawed. Kulang na. This is another avenue we are creating for our offices to be empowered. Our employees to have a career path. Gusto nating dumami pa ang capacity and building programs para sa ating mga empleyado, para hindi na pag-iiwanan ang ating lungsod sa kung ano ang bagong kaalaman at best practices that we could adopt. A week ago naman, opisyal nang binuksan ang free public Wi-Fi sa downtown market. Mas pinadali na natin ang digital payment sa palengke at binigyan natin ng mabilis, secure at libreng Wi-Fi ang mga negosyante. Pwede nang sumabay sa trend ang ating mga vendors, makipag-live selling para mas lumawak ang kanilang merkado. Ang mga bata at mga mamimili ay pwede nang pumunta sa downtown market at mag-hangout para makagawa ng kanilang mga assignments, makapag-research at syempre, kumain naman tayo ng masasarap sa lutong bahay dyan. Magbubukas din po tayo ng Tarlac City Call Center. Magkakaroon po tayo ng hotline para sa mga inquiries nyo sa mga programa ng pamahalan. Nagpapasalamat po tayo sa Sutherland na tumulong sa pagbuo ng programang ito. This is one way we can make government services accessible to the people. Gusto nating madaling lapitan ng pamahalan at agaran rin tayong makapagserbisyo. Naharap na naman tayo sa isa pang pagsubok. Ang mga questionabling 101 vehicles na binili ng city government mula 2017 hanggang 2025. Matapos ang committee hearing sa Sanggunian at ang pangako ng mga suppliers na aayusin ang pag-transfer ng ownership ng mga ito, nakalipas na ang 3 buwan, pero wala pa ring aksyon hanggang ngayon. Accountability and responsibility is what we demand and deserve. Matitiyak ko at ipinangangako ko, bibili po tayo ng sasakyan sa legitimate car dealer at hindi sa hardware. At kung bibili tayo ng pako sa hardware at hindi sa car dealer. Together with our push for digitalization and commitment for transparency, we are shifting City Hall's culture from centric to participatory. Dati, sa mayor's office lang lahat ang mga programa. Ngayon, we desire that each department is empowered to formulate plans, programs, projects, and activities. Good governance comes with participatory governance. Government must listen,
consult, and engage with its constituents, civil society organizations, and the private sector. Good ideas do not come from government alone. Sa bawat pagtitipon ng ating local special bodies at local council, nagkaroon ng boses ang bawat sektor ng ating lipunan. Maraming magagandang mungkahi ang nanggagaling sa ating mga barangay, guro, negosyante, mga ating chambers, business chambers, leaders, magsasaka, kabataan, mga kababaihan, our PWDs have all given their voices. When the government listens, we make informed and inclusive decisions that we could incorporate in the many studies and plans we want to formulate for Tarlac City. Lalong-lalo na, the Comprehensive Development and Comprehensive Land Use Plan, Water Supply and Hydrology System Plan, ang pabahay, ang pag-aaral sa pagbabahay, Smart City Development, updating of the Tarlac City 10-year Solid Waste Management Plan, ang biodiversity niya, climate change vulnerability assessment plans, at napakamarami pang iba. Sa mga barangay infrastructure projects na matagal nang hinihintay, finally, sisikapin po nating magawa ang mga yan. 4 na buwan na lang po. Karugtong po ang inyong mga barangay projects and programs sa plano ng pamahalang lungsod. Nakaabang rin ang tuloy-tunay na caravan of services sa mga barangay. This time, we are expanding the services we're bringing closer to our people. Our legal aid, familiar concerns, peace and order, and administrative services will be made available, like our free birth registration assistance program na may 600 ng beneficiaries na natulungan. After a year in this role, I have come to realize how unique the role of a mayor is. Being a mayor is a front-facing one, handling micro problems and resolving each with urgency and compassion. And while many of you have seen me in videos, on social media, speeches, events, and the like, let it never be understated. I do not serve alone. I extend my deepest gratitude to every sector of our society for your unwavering support, trust, and cooperation. To our Lord, my dear family, andyan ba si VY? Religious organizations, civic groups, our media partners, business leaders, all government agencies, our clergy, ang mga national and local government agencies, my local chief executives, ang Sangguniang Panlalawigan. Vice Governor Lita Aquino. Kay Christian. And every concerned citizen. Your contributions and support have been invaluable in helping us achieve our shared goals. To the countless people, especially the helpful members of the Sangguniang Panlungsod, who share the same commitment to this city, even in the most contested of seasons, those who have carried the weight of governance quietly and without recognition, this administration's record is your record too. We built this year together,
Every accomplishment this year has been a shared accomplishment. Every success belongs to all of us. This is the city we are building, not for ourselves, but for every Tarlaqueño who will call this place home. Tarlac City is my home too. The mandate is clear. This past year has proven something important. This administration does not meet challenges. We rise above them. Magandang umaga po. So, inutusan lang po ako, ma'am. Dito po tayo sa gitna. I'd like to call on stage from the work side, Attorney Ray Fajardo, our admin, and of course, Executive Assistant 4, Sir Arsenio, Daddy Baby Lugay on stage for their bouquets. And of course, from the side of family naman po, I'd like to call in, of course, Governor Christian Yap and Sir Daniel Yap on stage. You deserve flowers, ma'am, today. So dito po kayo sa gitna. And of course, we have Ma'am Abby as well. Councilor Miko, hello po. And of course, Daddy Baby. And you have heard the State of the City Address 2026. Thank you po for being part of it and for listening. And flowers from Attorney Leo as well, from our legal office. Ayan, I'd like to acknowledge the legal office. Thank you. Also, the Boy Scouts of the Philippines, hindi ko na-acknowledge din. So, ihabol ko lang sila. Thank you for being here as well. So, big round of applause po for Mayor Susan. The work continues for our dear Mayor. The vision continues, and together, let us build Tarlac City na masaya, maunlad at para sa lahat po. Masayang umaga po sa inyong lahat. Can I request photo opportunity lang po? Mayor Susan with the Provincial Government of Tarlac first po. Tapos after, City Government of Tarlac po. Dito na lang po on stage. Let's request ma'am to please come back on stage. And again, Provincial Government of Tarlac, please join us on stage. Kasama po si Mayor Susan. And then right after, standby po City Government of Tarlac. Technical Working Group, pwede na tayong magpahinga. Congratulations, Technical Working Group. Maraming salamat sa inyong lahat.
PGT po. Wala Pwede na patanggal? Sangguniang Panlalawigan and Gov, please join us on stage as well. PGT muna po with Mayor Susan. Parang standby lang po. Mama Gov, dito muna po kayo.